Yung anak ko po si Raizel Magramo, nasa PCMC po siya ay doon na po siya lumaki. Wow. Isang taong mahigit po ako sa... Ginawang bahay ang PCMC. Opo. Isang taon mahigit po kami bago lumabas dahil sa kondisyon niya po na hindi nga daw po na-develop yung lungs niya. Kaya po natagalan po siya sa ICU na nakatubo po na 3 months po siyang nakatubo. Bali po, nagkukos na daw po ng infection sa tagal po ng nakatubo yung anak ko. Kaya napag-desisyon na ng doktor na butasin na yung leeg niya para doon itugon yung tube. Ito. Opo, na daanan ng oxygen, lalamunan. Para yung sa bibig niya na tubo, tanggalin na po. Saka sobrang payat niya po nun eh. Parang pinagdi-decide na rin po kami ng doktor kung hindi daw po magagawa yung ganung kumbaga 50-50 na po siya. Kumbaga bumagsak na lahat ng ano niya. Ng sugar, lahat po. Lahat po talaga ano. Ngayon sabi ng doktor, kayo na mag-decide mami kung tatanggalin na po yung aparato niya. Sabi ko po, ayaw po namin tanggalin. Hintayin na lang po namin na kusa siyang bumitaw. Pero nung nagdasal po kami kay Lord na gusto pa namin makasama si Raizel, parang pinakinggan kami ni Lord na nagtaka yung doktor bakit nagkaroon ng vital, tumaas lahat yung ano niya. Naging normal po. Nag-improve. Ngayon, on the spot na sinabi ng doktor na kailangan ng EOR si Raizel para butasan yung dalamunan para doon na nga daw po ikakabit yung tube para doon po dumaan yung oxygen niya papuntang lungs. Kasi hindi nga po na-develop yung lungs niya kaya po yun, wala na po kami nagawa. Sabi ko, Dok, kung ano na po yung nararapat po sa anak namin, gawin nyo na lang po lahat para mabuhay siya. Pinaubayan na po namin sa kanya at kay Lord po. Yun po, naging successful naman po yung operation niya. Pero nung naoperahan na po siya, hindi pa rin po umukay yung kondisyon niya kasi problema po talaga is hindi siya maalis sa machine. Kaya umabot po kami ng 1 year and 3 months sa PCMC. Ngayon, tagal niyo puro, doon na kayo naninirahan. Opo, sobrang tagal po. Tapos, yung hindi po sa tagal, yung bill po namin lumalaki din po. Umabot po kami ng 5 million nung time na yun. Kaya, yung doktor, sabi na lang, pauwi na lang daw po kami kasi wala na rin daw po ginagawa kay Raizel dahil machine Dahil na lang sa lang makina. sa makina na lang po, saka sa oxygen. Kaya sabi nung nag-usap-usap po yung mga doktor ng PCMC na pauwi na lang si Raizel at doon na lang hintayin kung anong mangyari, ganun. Hintayin na lang kung anong magiging po ba, yung kahit na doon siya sa bahay, parang ganun. Follow up na lang through online kasi hindi naman siya pwedeng dalhin sa PCMC ng kasi nga pinauwi na nga po kami. Tapos yun nga po, ang namin, yung oxygen refill po niya, sobrang bigat po kasi 3 oxygen po sa una yung pag-uwi namin, 3 oxygen po kada araw, yung malalaki po. Yung tangke mismo may hangin. Opo. Yun po ang ang lakas, ang taas po kasi ng settings ng machine niya. Nakakailan po isang tangke sa isang araw? 3 po dati. 3 malaki. 3 malaki Yun, po. 24 hours yun. Opo. Isang araw yun. Isang araw po yun. Magastos nga yun. Gastos po talaga. Hindi namin alam kung paano kami makakasurvive yun nun. Pero Magkano po yung magkano yung tangke para sa kalaman nila? 600 po ang refill. Isa. Isang tangke O, po. sa tatlo yun. 3 po yung So, 1.8. Opo. Isang araw. Opo. Bago po 1.8 kami isang lumabas, araw. nag-fundraising po ako, nagbenta muna po ako ng mga t-shirt para po maano ko po yung needs ng anak ko. Tapos, humihingi din po ako ng tulong sa mga social media para po ma-provide po yung pangailangan ng anak ko. Marami naman po talagang mababait, mabubuting puso na kahit hindi mo sila kaano-ano, natutulungan ka. Kaya, sobrang thankful po sa mga ganung tao na May marami pa rin taong mabubuti ang puso. sobra. Kaya po, nagpapasalamat po talaga ako sa mga ganung tao na hindi mo kadugo, nabibigyan ka.
Kaya sobrang nakasurvive kami hanggang naka-isang oxygen na lang si Rainsel kada araw. Nag-i-improvement po yung anak ko, kaya po nilalaban po namin kahit nasa bahay siya, nilalaban po namin siya. Kasi Tapos- lumalaban siya eh, no? Opo, lumalaban po siya. Ngayon, nagulat po yung doktor na nakakaupo na po yung anak ko kasi dati bedridden po siya eh. Mm. Ang ginagawa ko na lang po, tinetherapy ko siya araw-araw. Mm. Ang ka-therapy ko yun, natutulungan ko po siya makaupong mag-isa. Yun po, nakaupo na po siya mag-isa. Paano niyo po siya tinetherapy? Ano po, yung tinitignan ko po yung ginagawa nung sa kanya nung nasa hospital po siya, ng mga therapy po doon na ano. Ikaw na lang din ngayon. Ako na lang Dahil po nasa bahay na siya. Nasa bahay siya sa less po sa gas. Less gasto. Less gasto. Ikaw na lang. Ikaw Ako na na lang lang po mag-ano, talaga. mag-rehab sa kanya, therapy sa kanya.